Mayong buntag sa atong tanan. I-greet sa imong tapad, bi, mayong buntag. No, dili gyud aksidente nga nakakaron nga simbalay. So kana nga simbalay no, tingala ka nganong dili big gathering ang imong pagsimba nga giadtuan. But I believe that the presence of the Lord is where you kung asa gyud ka, no, kung asa ka karon. No, so come on no, manindog ta. I believe that we are so excited. And before we start our praise and worship, let me share this word to you. No, nasa Psalms 147 verse 1. 147 verse 1, NLT version. Praise the Lord, how good to sing praises to our God, how delightful and how fitting. Verse 2. The Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. He heals the brokenhearted and bandages their wounds. He counts the stars and calls them by name, all by name. So ignay mong tapad nga, ikaw daw tong star, no, bisag unsa pa ta kadaghan diri, kaila si Lord sa imuha. Amen? No, He counts the stars and calls them all by name. And next verse, how great is our Lord. His power is absolute. His understanding is beyond comprehension. Amen ba? So ang ayan gyud nga simbahon si Lord karon nga morning, no? Amen ba? So come on, let's close your eyes and bow down your heads and raise your hands towards the heavens. That's a sign of surrender to the Lord. This morning, we recognize your presence, Lord God, in the places, Lord God, Lord, kung asa mi karon, Lord God. Holy Spirit, right now, touch each and every one of us. Salamat to Diyos. We praise your name. We honor you, Jesus. We magnify your name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah.
you, Jesus. We adore your name this morning, oh God. Come on, just continue to lift up your hands. Close your eyes. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name. We hail the name of Jesus. We proclaim the name. Hallelujah. There was a moment when the lights went out, when death had claimed its victory. The King of love had given up his life. The darkest day in history. There on a cross they made for sinners. For every curse his blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. Oh, what sacrifice was made as the heavens roar. Come on, just lift up your hands and we sing all hail, hallelujah. And all hail King Jesus. Savior of the world.
holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yes, oh God, oh, we cry, holy. Come on, let's continue to worship God. Let's continue to exalt the name above every name, the name that has given the authority, the name who has given the power to save. Come on, just continue to lift up the name of Jesus. The name of Jesus. Oh, the name of Jesus can address every situation in our lives. The name of Jesus is so powerful. There is no challenge in this world. Because of the name of Jesus, oh, you can overcome. Exalt His name. Exalt the name that above all names. Ephesians 3, verse 12, we can now come boldly and confidently into God's presence. That is why this morning, we allocate this time to worship God. Because of Jesus, because of our faith, because He lives in us, we can feel the presence of God. We can come into God with boldness and confidence. Lord, confident ko nga mabati ka karong buntaga. Come on. Let's raise our hands to heaven and expect the move of God. Because of your faith in Jesus, walay makabugong sa imong pagsimba sa Ginoo. Because of your faith in Jesus, mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Mabati nimo yang tandog. There will be a release. There will be refreshment in your life. There is a certain strength nga imong mabati this morning. Come on, just raise your hands to God and worship God and expect something from the Lord this morning. Lord, we dedicate this morning, we dedicate this day to you, O God. Lord, nagtuo mi Ginoo. Lord, nga mabati ka namo, nagtuo mi Ginoo, nga buhi ka nga Ginoo, nga among gialagaran. Oh God, every hearts, every minds, all of our being, God, are expectant for more of you this morning. God, touch everyone who opened every hearts, every minds, who opened their lives to you this morning. Lord, sa walay pagduha-duha, Ginoo, magasimba kanimo, Ginoo. Lord, tando kami. Mabati ka namo, Ginoo. Walay sama sa imong presensya. Oh, let it overflow. Holy Spirit, touch your people. Touch your people this morning. Oh God.
Hallelujah. Lord, salamat kayo. Salamat sa imong tandog, sa imong presensya. Holy Spirit, we acknowledge you, God. Hallelujah. To you all the glory, God. Ikaw lamang ang mag-glorify sa mong kinabuhi, God. Come on. The blood of Jesus is so powerful. He is nailed in the cross. Gished niya ang iyang dugo para sa atong kaluwasan. I believe whatever situation you have right now, whatever you are going through, let's just apply the blood of Jesus and believe it, that God has already saved you. Come on, just speak your mouth. Ikson, ang atong pag-ampo, it is better to confess. There is power in confession. That is why you speak your mouth. Lord, I apply the blood of Jesus. Nagtuo ko, Ginoo, because of your blood. Lord, na ay kaluwasan. Whatever, Lord, akong ginaagian karon. Lord, walay sitwasyon, Ginoo. Lord, nga unique, Ginoo. But Lord, every situation, O God, Lord, na ay kasulbaran, na ay katubagan diha kanimo. Lord, we are expectant this morning, O Father God. Lord, we want the release of the burden. God, we want the release of every anxiety. Lord, we want freedom from every fear. We want freedom from every doubts. We believe in the name of Jesus. We believe in what you have done on the cross. It redeems us from darkness and translated us into your kingdom. Lord, we claim it. We apply it over our lives. Oh, believe it, Ikson. Believe it. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, for your presence this morning. Continue to minister to us. Glory and honor belongs to you. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Sige, pakpakan nato si Lord. No, kung asa man mo karon every simbalay, plastar ta. Pangita mo mga plastaran ninyo nga maka-receive mo this morning. No? Last Sunday, of course, Pastor Ian, our pastor, talk about matuag yung tawag diha sa Ginoo. Of course, he also talk about we must know the situation in our city, whatever is happening right now. I am also thankful to our pastors, your pastor, Pastor Ian and Pastor Aching, for giving me this opportunity nga magtindog sa inyong atubangan karon. I am Rene Sarsalejo, one of the primary 12 ni Pastor Ian and Pastor Aching. No, I believe kung whatever man sitwasyon nato karon, no, dagantag makita sa balita baka nga atong gapaminawan, no? Nakita nato nga rampant na kayo ang ginabuhat, no, makita nato sa tibok kalibutan, no? Kita nato, oy, usahay makareklamo ta na unsa naman ning kalibutan, no? Nabay nakaistorya sa inyo ana? Naunsa naman ning kalibutan, oy, naunsa naman ni sila, no? But mas maayo nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen. No, in John chapter 6 61 to 63, ningon siya diri, Jesus was aware that his disciples were complaining. So he said to them, "Does this offend you? Then what will you think if you see the Son of Man ascend to heaven again? The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplish nothing, and the very words I have spoken to you are spirit and life." Mao nga, whatever the situation is, importante nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Now let's just try to receive the word of God according to this verse, that the very words I have spoken to you are spirit and life. Mo nga,
atong i-learn, no? Atong i-learn nga mo connect diha sa Ginoo, no? Whatever or wherever you are, no? Kay si Lord dili man siya limited sa place. Muna uban siguro karon diha Simbalay, uy nagtan-aw mi og TV dinhi. Si Lord wala siya limitado, wala siya sa TV, wala ta nagsimba sa TV. Mo nga the time nga nagsimba ka sa Ginoo, nabati nimo iyang presensya. Because according to the Bible, God is spirit. That is why we worship God in spirit and in truth. That's why this morning, let's try to approach the Word of God and receive it, no, deep in our spirit. No? Deep in our spirit. So before we start, magampo ta. No, dungo lang nato atong mga ulo. Ikaw mismo have that desire that this Simbalay nagi portion si Lord para sa imuha. Nagi message si Lord nga para sa imuha. Come on, let's pray. Father in heaven, we thank you for this opportunity to hear your word, Lord. And we pray and we declare, O God, that as we receive your word, you also expand our capacity, O God, Lord, to receive something from you, to learn something from you. Lord, nga kaning imong word, as we apply it over our lives, maghatag og transformation, maghatag og next level sa mong kinabuhi. Salamat kayo, Holy Spirit. We acknowledge you. Minister to us this morning. Lord, apart from you, we are nothing. To you all the glory, honor, and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. No? In the book of John, chapter 17, verse 18 to 20. Just as you sent me into the world, I am sending them into the world. And I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. No, nakita nimo diha sa kanang chapter sa John, kung tanaw na nimo, taas kayo na nga prayer ni Jesus. So makita nimo ang iyang kasing-kasing. At that very moment, naga-pray siya sa Father. Number one, makita nimo unsa gyud ang iyang relasyon diha sa amahan. No? Makita nimo nga naay tumong si Jesus. Na siya'y ginatan-aw pod para sa iyahang mga disciple. Kani nga time kauban niya yung mga disciple. No, ang verse 18 nagingon siya that just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Mga this morning, I believe matag usa ka nato gi-prepare gyud ka ni Lord para i-send ka diri sa kalibutan. Amen ba? Mga kung tanaw nimo ang approach ni Lord ani nga prayer, nakita nimo niya ang concern. Nakita niya ang estado sa kalibutan. Of course, makita nimo ang iyang gugma ngadto sa amahan. Nagpakita siya og example unsa siya kasuod ngadto sa amahan. Mga the time nga iyang gi-prepare kay nakita niya sa unahan nga kaning mga tawhana nga nagsunod nako, one day sila pod mapadala pod sila. Just as the Father sent me and I am sending them into the world. Mao nga naay mga butang pod nga gibuhat si Jesus. Number one, gi-prepare gid ni Jesus ang iyang mga disciple. Sa unsa man nga pamaagi nga iyang pag-prepare, number one, iyag yung gitawag ang iyang mga disciple. Amen ba? Makita nimo dito si Pedro gitawag ni Lord, uban niya mga disciple. Even si Matthew, makita nimo sa Matthew chapter 9 verse 9, nagingon siya dito nga, as Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. Sa ato pa, si Matthew na siya'y kung butangan nimo sa estado sa kalibutan, sa pagiging buutan, si Matthew daan nanay something apan sa iyang life.
Muna nga bisan pag unsa ang iyahang sitwasyon, giingnan gyapon sa ni Lord. Follow me and be my disciple. So Jesus said to him, so Matthew got up and followed him. So makita nimo sa iyang preparation ni Lord, wala siya nagpili og mga buutan na daan. Amen ba? In fact, diha sa New Testament, giingon dara nga niani siya a physician, nga ang nagkinahanglan niya mga masakiton. So bisan pag naay apan sa life, dili na siya hindrance, dili na siya makapugong nga ikaw gitawag sa Ginoo. Muna nga anyone nga nga nagalagad sa Ginoo, dili na magmatter kung unsa man ang estado pa sa iyahag yung kinabuhi. So anyone, pwede siya. Anyone qualified, si Lord ang mag-qualify nga motawag nila. So in spite sa kaninga person, si Matthew, nasa limitation sa iyang life. It could be kung musimba ni siya, maingon siguro ni siya nga, dili sa kong musimba kay ang akong sungay masangit sa pultahan sa simbahan. Inana siguro, dili siya naka-confident nga mo mangalagad sa Ginoo. Pero this time, despite aning limitation ni Matthew, despite sa iyang kahimtang, gitawag gihapon sa ni Lord. Muna nga I believe matag-usa sa tuwa na agi purpose na gi-prepare si Lord sa matag-usa. Very important sa usa ka person nga mahibaw-an niya ang iyang purpose. Mahibaw-an niya kung kinsa gid siya diha sa Ginoo. Kaya ang usa ka tawo nga nakabalo sa iyang purpose, muabanti gyud na no matter what. Kay kabalo ka nga kani akong buhaton, kabalo ko nga gi-design ko ani, sumuabanti siya no matter what. Kung tanaw nimo sa level sa tong pagpanarbaho, kung ikaw na kay job description mao na ang imong trabaho, no matter what imo gyud ang responsibility. Mo nga dili pwede nga ang imong responsibility manager ka sa usa ka company, dayon ang imong gustong buhaton magmap lang ka kanunay. Kaya nga naman, nakay certain nga job description. At the same time, ang usa ka tao naagid siya purpose sa iyang life. Muna yung mga butang nga ako ang naponder during the time that I was 26 years old. Nakita na ako akong life, na ako sa Cagayan de Oro, nag-boarding house ko. No, I'm not from here. Ni-graduate ko, sayo ko ni-graduate. Then, nakita na ako akong life, nagbalik-balik na. Ni-graduate ko at 18, nanarbaho na ko. Pero at 26, 8 years ang nilabay. Mura kong langion na nga akong life. Same ra gyapon katong ni-graduate ko. No? Mura bitag, kung si Rene atong pag-graduate niya, i-compare na ko si Rene karon, maura gyapon. Nakita na ko akong life nga nagbalik-balik na siya, na routine na siya. Nakita na ko akong life nga kung ako siyang padayunon, ang muprolong lang siguro sa akong kinabuhi, ako arang edad. Mo nga nakapangutan ako sa Ginoo. Ingon ko nga, Lord, inani na lang ba ang imong design sa akong life? Siguro maminyo ko na ako'y anak. Unsa man pud ang itudlo nako sa akong anak? Di ba? Unsa man pud itudlo nako sa akong anak? Inani lang ba gihapon nga kinabuhi? Mo nga importante kayo sa usa ka tawo mahibawan niya iyag yung purpose sa life. Ako nagtuog ko nga, Lord, dili man siguro inani imong pag-create sa tao. Naagid mi purpose. Okay? Inana, isa sa mga butang nga gi-prepare ni Jesus nahibawan sa iyang mga disciple kung unsa gyud ang ilahang real purpose. Nahibawan nila kung kinsa sila diha sa Ginoo. They are child of God. In John 1:12, nagingon siya diha, yet to all who receive Him, to all who believe and accepted Him, He gave the right to become children of God. Mao nga, naaday kay katungod nga mahimong anak sa Ginoo. Muna nga no matter what, ako personally, dagan man tagkatungod sa kalibutan, di ba? Ang uban sa tuwa, na ako'y katungod nga masuko nimo. Di ba? Inana pa, no? Usahay kay, kanang ipaglaban pa gyud ba? Ipaglaban ako, akong katungod, mao na lang gyud ni naa sa ako gyud ning ipaglaban.
Pero kani nga Bible gitagaan tag katungod the right to become children of God. Mao nga nakita nindot kay na siya nga identity. Once ikaw usa ka Kristohanon, na kay revelation about pagiging anak sa Ginoo, benefit sa pagiging anak sa Ginoo, maka-advantage siya sa imong life. Another identity is ikaw, you are the temple of the Holy Spirit. Nagingon ang Bible, you are the temple of the Holy Spirit. Mo nga kung kabalo ka nga ikaw temple of the Holy Spirit, dili basta-basta nga identity nga giset ni Lord para sa imuha. Una nga dili pwede nga magmukmuk ka sa kilid kay murag wala nakakabalo unsay buhaton sa imong life. You have a purpose. You have the identity. You are a child of God. Pwede ka mahimong instrument diha sa Ginoo. Another thing sa pag-prepare ni Lord sa iyang mga disciple, gitudluan niya about the Word of God. Of course, iyang gina-istorya sila from now on, ginauban-uban sila, gitudluan siya about sa word sa Ginoo. Nagingon diha sa John 17:14. Nagingon siya nga, I have given them your word. And the world hates them because they do not belong to the world just as I do not belong to the world. Mo nga kung tan-aw nimo ang ilang identity nakaset, no? Nayo sa ka pastor nga nag-share and I was so struck sa iyang gi-share. Also gi-follow upan ni siya, gi-share pod sa someone sa kuha before gid nako nga naka-decide gid ko ni commit gid ko nga Lord ang ako yung kinabuhi commit ako sa pagpangalagad nimo. The time nga ila kong naay mga nag-reach out, nag-win sa ako nag-share sila nga ren kabalo ka ang earth daghan kayo nga mga tao nga abi nilag ang ilang kinabuhi taman ras kalibutan. Pero kung tan-aw nimo ang gi-create ni Lord, kung basihan lang nimo daan sa universe, sa mga planeta, unsa kadako, unsa ka vast ang creation ni Lord, ang earth murag tuldok lang. No, na isa ka pastor nag-demonstrate na tuldok lang. Muna kani nga verse nakita nimo, nasabta nimo nga kita di ay wala ta gi-create nga para sa kalibutan lamang. Dili limitado ang atong kinabuhi diri ra sa kalibutan. No, dagan kay nga pandol sa kanang tuldok lang. No, nya pila ra pud ta ka tuig diri. Tuldok lang gyud siya. Muna nga hunahunaon nato si Lord nagtudlo gid siya about sa pulong sa Ginoo, about kinsa sila diha sa Ginoo, may bawaan ng ilang identity. Isa sa mga butang ilang gi-prepare diha sa iyang mga disciple. And of course, si Lord nagatudlo nila. In the book of Matthew, He teach them how to obey. How to obey the Word of God. Muna nga, ang pagtudlo ni Lord sa ilahang life, naghatag og transformation, naghatag og impact sa ilang kinabuhi. Mao nga, dapat isa sa mga butang sa usa ka Kristohanon, isa ka karakter sa usa ka Kristohanon, dapat teachable siya. Amen. Kaway-kaway ang mga teachable diri. Amen ba? Willing ba ka magpatudlo? No? Kay ngano man gitudluan. Kay ngano man ang nadak-an lahi. Lahi nga design ang nadak-an. Kumiyon ka sa John 1:12, to those who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Next verse, nag-ingon siya diha, they are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Mao nga, nanay a certain plan, nanay a certain life nga gi-prepare ni Lord sa mga tao gyud nga nagdawat kan Jesus sa ilang life. No? Kung tanaw nimo, naagid pud ay kinabuhi nga nagresulta lang tungod sa human passion, tungod sa human plan. Muna nga dili tanang sitwasyon, no, dili kita makapasangil sa tanang sitwasyon nga gituyo gid pud ni Lord. Di ba? Na yung mga sitwasyon sa life nga tungod po sa tuwang mga disobedience sa pulong sa Ginoo, tungod po sa ignorance o wala ta kabalo sa pulong sa Ginoo, nga naay mga consequence. No? Kay everything, every decision nato sa life,
mo come up manggid siya og consequence, naa manggid siya resulta. There is a certain timeline nga magbunga gid na siya. Bisag unsa pa na nga atong ginaplano, whatever it is, there is a certain time nga mubunga gid na siya. But this time, kani nga life nga na si Lord, naguban si Lord in accordance to the plan of God. And the plan of God, ang pinaka the best nga plano nga mahitabo sa tong life is ang plano gyud sa Ginoo. Wala may plano sa tao siguro, wa may tao nga nagplano nga mopalpak siya sa kinabuhi. Tanan gusto man mo success. Oo. Ang uban lang sa success, dili na pud maayo ang buhaton kay gusto lahi man ang iyahang term, lahi man ang iyahang achievement, lahi man iyang goal para makaingon siya nga successful siya sa life. But whatever it is nga iyang gidetermine, kung dili na siya accordant sa plan sa Ginoo, taman ra gyapon na diri sa kalibutan. Og nagingon ang Bible, ang kalibutan temporary lang. So tanan temporary lang. Mao nga the best nga plan, kung naa may plano nga mahitabo sa tong life, pinaka the best ang plano gyud sa Ginoo. Amen. Ingnan na imong tapad, ang plano sa Ginoo ang mahitabo sa imong life. Now, as Jesus nagaprepare sa iyang mga disciple, kita pod personally, how do we respond? How do we respond? Or how also to prepare ourselves? To prepare ourselves nga kita ma-prepare ta sa plano sa Ginoo. Of course, nakita ni Lord sa unahan, one day, ang mga tao nga na-connect sa kuha, one day, mabuhat nila ang ilang purpose. Mao nga, kita po personally, unsa man atong magiging respond, unsa may the best nato nga response sa plano sa Ginoo sa atong life. Number one is, it's our personal decision or our personal commitment gyud diha sa Ginoo. No? It's our seriousness. It's our seriousness in following the Lord. Mo nga ang atuag yung pagpalalom sa tong relasyon diha sa Ginoo or pag-ila diha sa Ginoo. No? Kay kung tan-aw nimo ang kalibutan, kung atong sumbanan, nag-ingon si Peter in the book of Acts, kani nga generation, corrupt na ni siya nga generation. Muna nga ningon si Peter sila, repent, be baptized, and save yourselves in this corrupt generation. Muna kita dapat makabaluta, Lord, asa man gid ay nako dapat i-connect ang ako ang kinabuhi. Mo nga, in the book of Proverbs 5, chapter 1, nagingon siya diha, my son, pay attention to my wisdom. Listen carefully to my wise counsel. In verse 2, nagingon siya, then you will show discernment and your lips will express what you've learned. Nagingon siya diha, my son. The writer regarded it as iyahang anak. No? Sa tong verse nga, gibasa ganina, the prayer of Jesus, makita nimo diha nga prayer, ang iyahang kasuod ngadto sa amahan. Mao nga mga amahan, very important kayo ang mga butang nga atong gitudlo sa atong mga anak. Naa na siya'y a certain benefit para diha sa ilaha. Mao nga never stop teaching your children, especially about sa pulong sa Ginoo. Muna ako, nagunahon ako, Lord, unsa man pud akong itudlo sa akong anak. Oo, nga kabalo ko kaning life, gabalik-balik, wala gani ko kabalo ani nga life. Then unsa man pud akong itudlo sa akong mga anak. No? Naay time in the book of John, si Lord nakikistorya siya sa mga legitimate ganini nga anak ni Abraham. Legitimate ning anak ni Abraham. No, naani siya sa lineage ni Abraham. So makita nimo dito in John chapter 8 verse 39 to 40, declaim, our father is Abraham. They declared,
No, Jesus replied, for if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Next verse. Instead, you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from God. Abraham never did such a thing. No, you are imitating your real father. They replied, we aren't illegitimate children. God Himself is our true father. So kung tanawin mo, based sa ilahang blood, based sa ilahang lineage, no? Ni-flow gini sila sa kapamilyahan ni Abraham. Batingon si Lord nga no. Dili man mo mga anak ni Abraham. Abraham is called the father of faith. The father of faith. Muna nga, kitang mga papa, asa man nato dalon ang atong mga anak. Kay one day, matubang ta sa Ginoo, dili ra ba ta pwede mingon nga anak ko ni Abraham? No? Dili nato madala ang kinsa man tang mga anak. Kay iya man nato pagtuo diya sa Ginoo. Kaya tuwang commitment diya sa Ginoo o atong desisyon, personal man siya. Munang usa ka papa, ang iyang anak, kung naang maabot ang time, but God forbid, nga moabot na siya, and do not claim it, kung ang imong anak, bubalibad sa pagpangalagad sa Ginoo, dili nimo pwede nga madrag, mingon ka nga, Lord, akuha ng anak. Dili pwede. Kaya iya ta mga tubang sa Ginoo. Amen? Muna, kung ikaw bitaw diya sa simbalay, na yung mga papa diya, no? Ingna na sila nga pa, salamat sa inyong life. No? Ingna na mga fathers diya, brother, salamat sa imong life. Kay naaka ni nga simbalay. Nagtudlo ta sa tong mga anak og eksakto gyud asa nato ibutang ang atong mga kinabuhi. Muna nga ang atoang commitment diya sa Ginoo dapat seryoso. Muna kung kabalo ka kinsa ang Ginoo nga atong gialagaran, dapat personally tinud-on nimo ang imong commitment diya kang Lord. It's your personal decision. It's your personal decision. So mag-prepare ka sa imong self. Kung nakita na nimo ang imong life nga walay padulngan, no, it does not mean nga kinabuhi nga dili, no, nga usab ka kabarumbado nga kinabuhi, but that is only one example. Pero kung nakita nimo imong life nga wala, murag I don't know kung unsa na ang direksyon sa akong life. Nakatunga na ba ko sa akong life? Asa pa ko dalon sa Ginoo? No? Then tinud-a galing ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Commit galing imong pagpangalagad sa Ginoo. No, na yung mga time baya nga ako personally during that time at my age, nagunahuna baya ako na yung mga butang nga hapit na pud ko ba kana bitong mga hapit na muntik. No, makaingon ko nga Lord ngano nabuhi pa man ko adto nga setup. Di ba? Pero I believe si Lord napay purpose atong tanan. Amen ba? Amen ba? Tanawan na imong tapad, kabalo ko buhi pa na. Nagpuyo na sa kaluoy ug sa grasya sa Ginoo. Dako kayo ang purpose ni Lord sa iyang life. Tingnan na siya, dako ang purpose ni Lord sa imong life. Muna nga maninuod ta. Maninuod ta sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Maninuod ta sa tong commitment diha sa Ginoo. Now, another response, unsaon pa man nato para ma-prepare ta, is knowing Him through His Word. In John 17, verse 14, nagingon sa diha, I have given them your word. Grabe si Lord, gilay down niya, kang God the Father. I have given them your word. Mo nga, si Lord naghatag yun sa pulong sa Ginoo. Very important kayo, ang pulong sa Ginoo sa tuwang life. Mo nga, kaganina, we read a verse that the words that I speak, nagingon si Lord, ang akong ginaistorya sa inyo nga word are spirits and it gives life. Mo nga dapat ang respond nato sa word sa Ginoo, dapat naagid say naasiyay epekto, naasiyay power sa tuwang kinasuluran. Dili pwede nga maayo kay ta sa pulong sa Ginoo but wala siya naghatag og manifestation sa tuwang life. Muna mga tao nga amo ang ginatudluan, mga tao po nga bago pa sa pagpangalagad sa Ginoo, naka-encounter sila sa presence sa Ginoo, ginatudluan ginamo,
kani magbasa ta og pulong sa Ginoo. But wala to nagbasa ani para mangdebate. No? Magbasa ta para ma-transform ang atong kinabuhi. Mausab ta kita mismo personally makaingon ta nga buhi ang pulong sa Ginoo. No? Lisod kayo mangdebate ta pero mga napagyapon, yup-yup pagyapon, bisyuso pagyapon. Lisod kayo na. Walay gahom ang pulong sa Ginoo sa atong life. Muna nga para ma-prepare ta, nagyud ang atuang regard. Makaila ta sa Ginoo through His Word. Muna kita ginatudluan ta og devotional life. Di ba? Ang uban sa tuwa na gitawag nga devotional life. No dapat kabalo pug ka unsa ang imong weapon. Kay sa word sa Ginoo kabalo kag unsa ang authority nga gihatag sa imuha. In John 17 verse 19, gilay down ni Lord sa iyang prayer, I give myself as a holy sacrifice for them, so they can be made holy by your truth. Mga, in the book of Revelation, nag-ingon siya dito, they overcame Him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Mga dapat kabalo ka, nga sa tuang kinabuhi diri sa kalibutan, dapat naagyog kay revelation, naagyog kay understanding nga nagpuyo ka nga victorious og overcomer na daan. Mabasa ni mo na sa pulong sa Ginoo sa imong life. Di ba? Muna nga daghan kayong mga tao nga nagpuyo nga abi nila kabalo sila sa pulong sa Ginoo. Pero in reality, sa ilaha deep inside, ang pulong sa Ginoo nadungog ra pod nila sa mga tao pod nga wala nang alagad sa Ginoo. Daghan kayo na nga verse usahay nga ilang huguton. Istorya sa imo. Ingnon nimo nga kanang bay or sir kanang Sabado Domingo karon sabay ta. Fellowship namo naay fellowship service sabay ta diha sa Ginoo. Mingon siya ay naa man ko'y trabaho. Di ba? Mingon ta nga, ay, panalaksa po, magsimba ta diya sa Ginoo. Naapo sila huguton nga verse. Niingon manggod si Lord nga, lihok tao kay tabangan ta ka. Mulihok yun ta. Muna nga, dili po ta magpabaya sa tong life niya, kaya naaman tayo trabaho. Pero kung tanaw ni mo nga kanang ginahugot, murag abuse kayo nga statement, no? In which, in reality, dapat mulihok man yun ta. O tabangan yun ta sa Ginoo. But the Word of God says in Deuteronomy that I give you the ability to produce wealth. Muna nga usahay, natwik na bitaw ang iyang meaning? Imbis unta nga, balik ta sa Ginoo nga naghatag og ability nato nga mo'y mag-produce og wealth, murag lahi naman atong ginahugot. Usahay ma-abuse siya nga klase nga statement. Pero kung mubalik ta sa pulong sa Ginoo, siya gyud dapat ang priority. Siya dapat ang priority. Kay siya man naghatag natong abilidad para sa kanatong ginabuhat. Muna nga dili pwede ang tao nga nangalagad sa Ginoo nga wala kay mahimo sa imong life. Muna kanang statement bitaw nga natawo ko nga pobre, nya mamatay po ko nga pobre, natawo man kong inani doy. So mamatay po kong inani, gidawat na akong kapalaran. Kana siya example gyud na siya nga ang kapalaran nga iyang gatan-aw wala gid siya nabasi sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Mo nga importante kayo ang pulong sa Ginoo sa tuwang life. Muna nga ang tao nga kabalo sa pulong sa Ginoo sa iyang life nga ang Ginoo maghatag og ability to produce wealth, dili pwede nga walay mahitabo sa imong life. Muna ang tao nga kabalo sa iyang weapon nga gihatag ni Lord. Kabalo unsa ka importante ang prayer life nga gipakamatya na daay na ni Lord ang kapobrehon, muna nga nagi mahitabo sa iyang life. Dagan kayo, makita nimo. Sa una, no, mga kinabuhi, no, gina-example ni Pastor Ayan, ang mga primary, unsa ra gid mi sa una, di ba? Pero nagtuog yun mi nga si Lord ang naghatag og
abilidad sa matag usa. That is why dili pwede nga nangalagad ka sa Ginoo nga moingon ka nga wala kay ability. Pangayuwa kang Lord. Kay siya man ang naghatag og ability. No, mo ayog dawata. Ayog dawata nga gipanganak kang pobre, maura gihapon ka. Kay ngano man, si Lord according to His word naghatag siya og abilidad para makaproduce ka. Amen. Amen. Hinanay mong tapad, makaproduce ka. You have the ability to produce wealth. Amen? Mo nga knowing Him through His Word. And of course, how to prepare ourselves is our dependence with the Holy Spirit. Dependence with the Holy Spirit. Sa una ba sa kuang life, nagtuo man ko Ginoo, no? Tuo ko Ginoo, tuo ko Ginoo nga naay God the Father, dayon na si Jesus nagpakamatay sa kong sala, pero si Holy Spirit kana sila tanan theory ra gid na sa ako. Kana bitang kumingon ka nga buhi ang Ginoo nga imong gialagaran, kana wala na ko na siya na experience before. No, but there is someone nga nagtestify sa ako. There is someone nga kinabuhi nga gigamit sa Ginoo. Siya mismo nasa supernatural experience. Nakaingon gid siya nga, bay, grabe bay. Buhi gid si Lord. Muna ako po natangan ko, yaga-yagaon man gid unta ko sa una. I don't know kung naay makarelate sa inyo ha. Kay katugod siya, gi-invite gud ko niya kay mag-share siya sa iyang testimony. Nya kay ako kabalo manggugog kinsa nang tawhanan gud. Nya moto ra gud ko para magyaga-yaga, may ko nga butbut gining istorya niya. Yung kumutuan niya nga mausab ni siya ba. Pero grabe si Lord. Pag ato na ko dito, murag ako ang wala nakatingog. Gukulbaan, nagtabo ng tawano eh. Kanamingon ko siya nga, nabati pa ko nako, nabati ko nako. Grabe, buhay ko ng Ginoo atong gilagaran. Grabe murag kakabati pa na ako, kinasuluran na akong experience sa Ginoo. Muna di ba, kung mag-worship ta sa Ginoo, nataga kabati, amen ba? Ang ganda nga, lahi man nga tandog. Mo bitaw si Pastor Ayan, nag-share siya sa vision last time during the time nga kanang the encounter. No, nag-share siya sa vision, isa gyud nga gikot niya, ano siya nga mabati gid nimo. Kung asa ka nga church, kung asa ka nga simbahan ginaplant ni Lord. Kay mabati gid nimo ang presensya sa Ginoo. Ana gyud ko nga grabe ba, murag wala man gyud ko ka-experience ani sukad sa akong life. Muna nga ikaw nga naka-experience diya sa Ginoo, kanunaya siya. Dapat everyday experience nimo diya kang Lord. Dependence nimo kay Holy Spirit. Prepare yourself for your dependence kay Holy Spirit. Kay dili pwede nga bright lang sa pulong pero wala pud diha atong experience diha, o dili tinuod atong experience sa Ginoo. Di ba? Kato ganing mga descendants ni Abraham, naingon siya mga anak man ming Abraham. Pero wala gid sila nahimong, wala discernment, wala nila na nakita kung unsa ang move ni Lord at that very moment. Mao nga importante kayo makabalo ka unsa ang lihok ni Lord ani nga time. No? Usahay ang kalibutan daghan kay lihok nga ilaha. Pero para dili nimo ma-miss out, dapat kabalo pud ka unsay ginabuhat ni Lord ani nga time. In the book of Isaiah chapter 2, ningon siya dira na in the mountain of the Lord, in the last days, the mountain of the Lord's house will be the highest of all, the most important place on earth. It will be raised above the other hills, and people from all over the world will stream there to worship. Muna ang mga tao nga kabalo sa ginabuhat pud ni Lord, nga mga tao nga naninuod, nangalagad sa Ginoo, napoy ginabuhat si Lord sa ilang life, gialay nila ilang self. Muna nga dapat sensitive ta unsa pud ang ginabuhat ni Lord sa tuang life. Experience nato diha sa Ginoo. Very important, experience nimo diha sa Ginoo. Kung ikaw wala pa ka na encounter nya, mangutana sa imuhang nag-invite nimo bro, unsa man day na nganong kadungog man kuana. Yeah, soon. Yeah, you can join that one. You will experience a very talagsaon nga experience sa imong life. Kato nga experience sa akong life, nahimo siyang turning point yun sa akong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga nakaingon yun ko nga, Lord, abi man ako
ay harata magkita kung humana ko diri sa kalibutan. Di ba? Oh, nagani usa ka na istorya nako. Very siya. Kung tanawon nimo siya sa mata sa kalibutan, successful siya nga person. Nag-retire na siya. He has a very gwapo nga trabaho sa government. Tako siya posisyon sa government. Nag-retire na siya. Then one day, nag-met me. Na-istorya lang ko na ako. Dahil nasa kaptangan. Yan, ningon siya sa... Nag-flow lang among istorya kay nag-istorya mi sa mga anak. Nag-istorya dayon mi sa iyang mga anak. So, nahimong example ang mga tao nga sa unsa nga edad ba? Mingon siya nga rin, grabe ba sa imong edad? Sa inana nga edad, na kay inana nga paglantaw sa imong life. Napay mga tao nga nailhan ako nga murag gasigi pa man og laag-laag sa life. Murag wala pa kabalo kung sa ilang buhaton sa life. Moto nga nag-ingon ko sa iya nga niabot pod baya ko ana nga punto sa akong kinabuhi nga wala o kabalo nga nang gabalik-balik na ang akong kinabuhi. Akong example siya, gi-share na ko siya tong akong nasa kong hunahuna. Ningon din siya nga, rin ako pasayloon ko membro man gyud ko ani nga kani nga grupo, kani nga reliyon, pero nagtuog gyud ko nga taman ra ta diri sa kalibutan. Di ba? Ningon siya nga taman ra man ta diri sa kalibutan, mo na akong pagtuo. Anak ko nakahuna-huna pug ko nga uy, murag mas lala galing ko sa imuha ato nga time nga nakanapog ko yung mga realization ana. Kaya nagtuo man ko nga mga impierno tang tanan. Oh. Kay yes, Kristohanon ko, pero contradict kayo siya sa ako ang pagtuo. Kaya nagtuo ko nga mga impierno tang tanan kay ang ako laging nadunggan makasala man tang tanan. Nadaobi ko makasala kay may impierno man. Di ba? Sumoto nga time nga ningon siya nga grabe gid ay. Mas grabe gid ay nang imo. Pero ningon din ko siya nga moto nga giilag yun nako ang Ginoo nga atong gialagaran. Si Jesucristo pa naman atong Ginoo nagpakamatay sa cross. Unya contradict kayo sa tong hunahuna nga mga impierno ta. Kay mo na nga Ginoo atong gialagaran. Nag-example pagid siya nga siya pag humanyag kamatay nagpakita pagid siya sa kaugalingon nga nabanaw siya. Mao nga ang atong pagtuo dapat nakaangkla siya sa pulong sa Ginoo ug nakaangkla siya sa atong experience diha sa Ginoo. Muna kato nga experience na ako kang Lord, nakaingon gyud ko nga Lord, i-commit na ako akong kinabuhi diha kanimo. Oo, daghan kog plano, nangapalpak ako mga plano, daghan kog gituuhan sa akong life. Oo, daghan kayo naghatag pud sa kuwag mga verse pud pero wala man dito sa Bible tong uban, gituuhan pud nako. Pero karon, Lord, maninuod ko, motuo ko diha kanimo. Amen. Then of course, part sa imong experience diha sa Ginoo ang imong prayer life. Prayer life. Ako bitaw sa una, I don't know kung nakadungog naman siguro mo sa akong testimony. Some of you, nakadungog na sa akong testimony. Kulba kong prayer life sa una. Lord, grabe ba, wag yung ko ampo-ampo. Karon magsugod na yung ampo. Magsugod na yung ampo. Daubi. Kay 26 anyos man ko, isa man gid sa mga goal sa mga ulitaw nga maminyo, di ba? Daubi naman ko yung mailhan nga gwapa. Di akong iampo. Lord, magsugod na og ampo na ko'y nailhan. Grabe bay. Mutubag ba yagid pod si Lord? Pagkaugma, makabalo na dahin ko nga, uy, nadi si nagustuhan nga lain. Kulba kay mutubag si Lord ba? Pero buti na lang, no? Buti na lang, the best day nga asawa ang gi-prepare ni Lord sa ko. Amen ba? Muna nga i-cultivate na to ang atong prayer life. No? Naga-increase ang atong prayer life. According to the Bible, na diha example niya tong usa ka babae nga grabe gyud manuktok sa judge. Very persistent, very grabe gyud. Lord, walay hupas nga pag-ampo gid ni Ginoo. Wala pa na ako nakita ang resulta, pero ampo lang gyapon ko. Kadugayan, undang na lang agampo. Pagkapila ka tuig, dito nimo nakita ang resulta. Agoy, salamat Lord, gitubag nimo kung pagampo. Amen? Mo nga dili gid mo stop og prayer. Kani ba ya atong gibasa nga verse? Prayer ba ni Jesus?
Lahi og prayer gid si Jesus. I was so amazed sa iyang prayer. Nakita nimo diha of course ang iyang gugma sa amahan. Nakita niya diha ang iyang purpose sa life. Nakita diha ang concern sa mga tao, sa mga tao nga gipiyal sa Ginoo sa iya ha. Mao na iyang prayer. Grabe. Oo, pero kung tanaw nimo diha sa Bible, grabe ka discipline si Lord sa iyang prayer life. Oo. Sayo sa buntag mag-pray. Moadto siya sa mingaw nga lugar, naagid siya personal nga prayer life diha sa Ginoo. Di ba? Muna, grabe po ang gahom, nagapamuhat po pagmayo kang Lord. Mga masakiton, ingnon raman niya diritsog, bakod. Di ba? Take up your mat and walk. Naayo na, ging nagbakod. No? Kita usay, atong prayer life, grabe, I cast up. Walay nahitabo. Di ba? Pero ginaprocess pamanta sa Ginoo. Amen ba? Muna nga mag-increase ang atong prayer life. One day wala ka kabalo. Di ba? Asa padulong kay grabe na imong personal nga experience, personal nga prayer life diha sa Ginoo. Grabe yon si Lord. One day, one time nga nakakuyog bitaw yung mga disciples, silang Pedro. Gikuyog niya dito sa katong transfiguration. Gikuyog niya dito, inampuan niya. Tulog-tulog pa silang Pedro adto. Oh, kakuyog ilang mga disciple, pero grabe ba eh? Kulba po lang na experience. Oo, grabe ang prayer life ni Jesus. Amen ba? Muna nga kung kita gusto tag mga naibuhaton gid sa tong life, cultivate your prayer life. Very important. Cultivate your prayer life. Ayaw pag-undang sa pag-ampo. No. Ayaw pag-undang sa pag-ampo. Istorya si Lord, kaya mo man natong relasyon sa atong amahan. Di ba? Kaya nga atong amahan, usually, Pastor Ayan, nag-talk na siya about the relationship nato sa Father. Pwede nga nakayamahan, pero wala kay relasyon. Pwede nga, naamo sa sulod sa usa ka balay, pero wala kay relasyon. Muna sa imong prayer life, sa imong personal time with the Lord, kana diya, pagkikistorya sa imong amahan. Believing. No? In Ephesians 3:12, because of our faith in Jesus, makasulod ta sa presensya sa Ginoo. Mauna nga, ampo ka, kabalo ko Ginoo, namati ka nako. Mauna nga, usahay, mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Grabe, na ay mga gakahitabo sa imuha nga, walay sama nga experience ni Lord. Amen? Mo nga, i-cultivate pa pagmayo ang imong prayer life. One day, makita nato ang resulta. Amen ba? Muna nga kaning conquest nato yung mga dun prayer. Di ba? Mga eklesiyan. Grabe, dun prayer nato. Muna nga, yes, natay physical during sa Saturday. Natay Zoom prayer. Mo nga, banat yung ka diya. No? Ikaw diya, personal ni mo diya sa Ginoo. No? Bahala pag wala na nang dun prayer, basta yung personal nga prayer life, perminti gyapon. Padayon gyapon, amen ba? No? Kay naay may tabo sa imong kinabuhi. Kay nagprepare ta sa mga butang nga giandam ni Lord para sa tuwa. Number 4. Or another point is ngano man unsa may mga butang nga the way that we prepare ourselves. How do we prepare ourselves? Number isa gid ka point dia is we prepare ourselves to be transformed, to be changed. No? So, appeal diha ang repentance. Muna nga kung sa ako ang life, wala ko nagrepent. Wala na ko. Ang repentance manggod, nagsugod manggod siya sa imong hunahuna. Nagsugod siya nga, ang akong ginapuy-an karon niya kinabuhi, murag dili gini subay sa plano sa Ginoo. Muna nga usabon ako ni, murag ako ra ginagbutbut ani nga life. Kana pa lang, pagkabutan na si mong hunahuna, nagsugod na ang repentance. Mo nga, naay mga butang nga nipasok sa life tungod sa wala pod nato wala pod tagyud ni balik diha sa Ginoo. Gipatugan nato usay atong mga emosyon, gipatugan nato atong mga wrong decision. Wala gani nakapangutana kang Lord, tama ba niya akong ginabuhat? Muna nga ang transformation sa imong life, usa ka dako nga part diha is ang imong yung repentance. Oo, natay makita karon nga mga ginabuhat ni Lord so powerful.
mga tunglo sa kinabuhi nangawala, no? Mga dili mayong espiritu nga nagpuyo sa imong life, nangawala, nangausab, gipang-abog sa ngalan ni Jesus. But kung walay repentance, abri gyapon ang pultahan. Mo nga dapat tininuod ato ang pagrepent. Kita nimo kani nga life, nag-invite ning dili maayo sa imong family, nag-invite siya dili maayo sa imuha, sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Then ayaw na hulata nga napay mga bugat nga may tabo. As early as you can, karon pa lang nga nakadungog kani nga word na impact sa imong life. Ang kaluoy sa Ginoo na pagyapon, ang grasya sa Ginoo na pagyapon sa imong life. Muna nga repent. In Acts chapter 2, verse, I think in 38, nag-ingon si Peter sila, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, then you will receive the gift of the Holy Spirit. Mo nga ang repentance dako kayo siya og kahimuan sa tuang kinabuhi para mahitabo ang plano ni Lord sa tong life. Amen. Then in John chapter 17 verse 5, nag-ingon po sa diaog about perseverance. John 17 verse I think 15. John 17 verse 15. I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. No, napamanta sa kalibutan. Mga part sa tuang transformation, part diha nga mausab ta, ma-prepare ta, dapat kabaluta mo persevere. Oo, muna nga isa-isa sa perseverance sa gitudlo ni Lord para malikay sa tentasyon, just watch and pray. Gina niya silang Pedro, watch and pray. Kay para dili mo madala sa mga tentasyon. Muna nga no matter what atong giagian, dapat nakaangkla ang atong pananawon unsa atong purpose sa life. Mga dapat kabalo ka mo persevere. Kung kabalo ka nga ang Ginoo mo'y naghatag og abilidad to produce wealth, dapat dili nimo ibaylo si Lord sa kwarta. Amen. Mo nga kanang kwarta gamay ra kuan ra gid na ba pang ana-ana ra gid na ni Lord ba bait ra gid na ba nga ginagamit pud sa enemy. Di ba? Ningon ang Bible, you cannot serve God and money. Mo nga dapat kabalo ka kung kinsa imong priority sa life. Muna nga no matter what the situation is, doon lang diya sa Ginoo. Muna nga nakay sitwasyon sa finances, doon sa Ginoo. Nakay sitwasyon sa imong family, doon sa Ginoo. Di ba? Nakay sitwasyon sa trabaho, sa eskwela, doon sa Ginoo. Persevere lang. Lahutay lang. Kaya nga naman, naapamanta sa kalibutan. Amen. Gina-prepare pamanta. Kanang imong tapad, gina-prepare po na ni Lord. Nagagi po na siya proseso. Di ba? Muna nga, tingnan na imong tapad, kasabot ko, gina-prepare po ka ni Lord. Tingnan po siya nga, parihas ta. Di ba? Mo nga, magsinabtanay. Tinud-anay, nga repentance, dayon magsinabtanay, dayon kauban tang mulahutay. Amen. Persevere lang. Lahutay lang. Amen ba? Amen. So why? Nga naman nga naay preparation. Naay preparation nga dapat i-prepare nato atong life. Of course, in John 17 verse 15, it talks about naapata sa world and there is an evil one. Kani siya nga evil one is he is already judged. No, he is already judged. Dito pa lang sa Garden of Gethsemane, in Genesis chapter 3, I think in verse 14 to 15, nana diha ang iyang tunglo sa iyang life. And he is judged. Ningon siya, the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all animals, domestic and wild. You will crawl on your belly, groveling in the dust as long as you live. 15. Ningon siya, and I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. So naagyo na enmity daan. Oo, kung tanawon gini mo, if you grow deeper diya sa Bible, makita nimo nga si Lord also
Ginatawag siya ni Prophet Isaiah og Lord of Heaven's Armies. Ibig sabihin, naagyunay gangi, di ba? Naagyunay gangi sa kalibutan. Naay gangi, kay nga naman, naay enemy, wala pa. Gasinamok pa, no? Gasinamok pang panuway. Mao nga dapat ikaw kabalo ka unsaon nimo imong self. Unsaon nimo pag-prepare sa imong self. Because there is a battle nga dapat natong puy-an nga madaugon. Kaya ang Bible nag-ingon na daan nga ikaw madaugon na ka. In the realms of the Spirit, madaugon na ka. Muna kung kaila ka, kung kinsa ang imong Lord, kinsa ang imong Master, kinsa imong Commander sa imuhang life, then puyan nimo ang victory sa imuhang life. Ngano man nga kinahanglan ta mag-prepare also for us para mahimong impact sa ato ang syudad. No? Why we need to prepare for us to be the impact in our city. In the Bible, nag-ingon siya diha, you will be the light of the world. Ganina ang verse, nag-ingon siya, as the Father sent me, as you, ingon siya, ang prayer ni Jesus, you sent me, I am sending them out. In John 17, verse 18, nag-ingon siya diha, just as you sent me into the world, I am sending them into the world. Mao na nga dapat naa sa imuhang huna-huna, sold out ka nga si Lord na agi gustong buhaton sa imong life. Dari sa kalibutan pa lang. Amen? Muna nga dili dapat ang mindset sa usa ka Kristohanon nga once nadawat nila diha si Lord, murag langit na dayon ang ginalantaw. Kung tanaw nimo diri, naagi katuyuan nganong naapakas kalibutan. Hello? Oo. Naay katuyuan, nganong buhi pata, amen ba? Kay si Lord, iya tang gipadala, iya tang gamiton, na atay purpose. We will be the light and salt of the earth. Muna nga, lahutay, padayon, prepare yourself para sa purpose nga ipabuhat ni Lord sa tuang life. Amen ba? Tingnan na imong tapad, bi. Ikaw, na kay purpose. Na ay gustong mahitabo ni Lord. Pinaagi nimo. Muna nga, tanaw nimo karon, kung ang mga tao sa Ginoo magpakahilom lang, wala sila kabalo kung unsa gid ang purpose sa ilang life, then ang atuang palibot, ang atong generation, lahi ang mag-lead. Diba? In the Bible, nag-ingon sa diha nga, when naghilom-hilom ang mga righteous, ang mga tao diha sa Ginoo, ang wicked, nagsaka pud sila. Amen? Muna, kita, dapat, sold out sa tong mind, nga Lord, ang akong identity, dapat, kung unsa gyud imong gustong mahitabo sa akong life, dapat magamit ko nimo nga na ako'y impact kung asa ko nimo gibutang. Muna ikaw, estudyante ka, naka sa eskwelahan, naay purpose nganong diha ka nga eskwelahan gibutang sa Ginoo. Si Lord nagpuyo kauban nimo. In fact, atong prayer life, grabe kayo, Lord, use me. Grabe, nabati na to ang gahom sa Ginoo. Munang isa bitaw nga, ako agyong ginapander ba? Usahay bitaw, kinahanglan gyud nato ang boldness. Oo, kita mga Kristohanon, kinahanglan gyud nato ang boldness. Kaya naay mga time nga gusto na nato buhaton ang ginapabuhat ni Lord, pero naay usay magdula sa itong una-una. Mayroon bitaw, itong una-una, grabe na, nasira na nato itong amigo, di ba? Oo, grabe to, impact yun, gisire ni Pastor Ayan, usa ka skit. Katong skit nga yung example, gusto gito na ako tanawon to nga video, pero grabe ang mensahe adto. Mga friends nimo ba, naay bitay amigo nimo? Nga na usa ka amigo, and that story, ang usa ka manag-amigo sila, namatay sila. Dayon na tingala tong isa, yun sa man ang imuha nga, anghel man mo sundo, ako lain man ni, murag dalon man kuha ni sa, di man ni maayo. Ano imuha anghel man na, kauban naman ta, umigo man ta. Nga ningon din siya nga, nadawat maguna ko si Jesus sa akong life. So ningon na ito yung amigo, grabe ka amigo kay ta, wag yung ka nagsaba sa kuha.
Mamura din na akong buhaton sa akong life. Very important sa kinabuhi. Amigo kay ta. O ka nagsaba sa kuha. Muna nga ikaw, estudyante ka, na kay purpose nga nung gibutang ka ni Lord ya. Ikaw, trabahante ka, asa imong trabahoan, na kay purpose nga gibutang ka ni Lord ya. Ikaw, nagnegosyo ka, na kay purpose nga gibutang ka ni Lord ya. Come on, let's stand on our feet. No? I believe this time, God is speaking to us nga atong kinabuhi is nagi-value da sa iya. Na siya'y katuyuan ng gustong may tabo sa iyang kinabuhi. Kung ikaw bitaw, nakakadiha karon, then nagingon ka nga, nasa imong mind ba? I believe God is talking to you in the realms of the Spirit na you have to change your life and you do not know how to start. Igsoon, kana nag-start na ang repentance sa imong una-una. And this time, it is a call. And I believe God is calling you to accept Him and allow Him to move in your life. No, kung ikaw wala pa ka nakabalo, napas imong una-una karon sa una ko, wala ka kabalo kung nabagid si Jesus sa akong life, tinuod ba gyud ni ang ako ang pagpangalagad sa Ginoo o tinuod ba gyud ni akong pag-ila sa Ginoo? Why not this time mo take ka og decision? Mo take ka og decision nga i-commit nimo imong kinabuhi diha sa Ginoo. Kung ikaw wala pa gyud ka nakapangayog pasaylo diha sa Ginoo sa imong ginabuhat, this is an opportunity nga giabrihan ni Lord. And I believe God is calling out everyone to repent from their sins. Munang I will pray for you. Just make it as your prayer. As kitang tanan, ipataas na to atong kamot diha sa Ginoo. Let's raise our hands to God. Brother, kung ikaw gusto nimo dawaton si Jesus sa imong life, gusto nimo nga naay mahitabo sa imong life, tingnan lang siya. Tininuod, himuan ni siya nga prayer. Langit nung Amahan, nagtuo ko nga ikaw gyud ang makagagahom sa tanan. Nagtuo ko nga ako makasasala. Giangko nako Ginoo nga ako makasasala. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Lord. Na ako'y nasala sa akong hunahuna. Nagyo ko'y nabuhat nga sala nga akong nabuhat. Una pa ko'y ginaplano nga sala, Ginoo. Lord, ako ning surrender nimo. Pasaylo ako. Nagtuo ko nga si Ginoong Hesus nagpakamatay sa cross para mapasaylo ang ako mga sala. Gidawat ko na nga kapasayloan. Ginoo, gidawat ko na nga kapasayloan. Ginoong Hesus, giimbitahan ko ikaw nga mupuyo sa kong kinabuhi. Ako naka Ginoo, diri ka sa kong kinabuhi. Og Lord, imuha na pud ko. Isulat akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Sukad karon, akong puy-an ang imong plano nga gitagana kanako. Aniya Lord, akong kinabuhi, isurrender na ako ni kanimo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Come on, let's all rise. O atong ipataas atong mga kamot. If this time God is talking to you nga maninood sa imong commitment diha sa Ginoo, why not renew your commitment to God? Di ba ka dugay na ka nakaingon ka nga, brother, grabe dugay na ang Kristohanon, wala gid ako nabati ang gahom sa Ginoo sa akong life. Why not this time? Ingna si Lord, Lord, maninood na gyud ko nimo. I-commit na ko akong life kanimo, Ginoo. Lord, dili na ko ni binuangan ng imong plano sa kuwang kinabuhi. So kat karon, Lord, I will commit myself. I will surrender myself and allow you to move. Allow your power to move over my life. Allow your word to move over my life. Come on, it's a personal thing. Ang imong relasyon sa Ginoo is a personal thing, igsoon. That is why this moment ikaw og si Lord pasagdi ng imong tapad. Karon nga time naningkamot pud na siya mo connect diha sa Ginoo. Nakikistorya pud na siya diha sa Ginoo. Muna nga ikaw gyud ang mga tubang sa Ginoo.
This time, tinuda ang imong tawag igsoon. God is calling you. God is calling you. And God is about to send you. And He is preparing you. Dako kayo ang plano ni Lord nga may tabo sa imong life. Just allow Him. He is knocking at your door. Just open your heart to Him. Open your life to Him. Hallelujah. God, I decree, I declare, matag usa Ginoo who are committed, Lord, living their lives for you, God. Lord, dili kini mo pasagdan. Pinasahi Ginoo imong buhaton sa ilang life. I declare shalom. I declare increase. I apply the blood of Jesus, the blood in the crown of thorns. Lord, di ka na-conquer the next level sa ilang kinabuhi. Di ka na-conquer new territories in their lives. Hallelujah! Hallelujah! Come on, just lift up your hands to God and start to pray. Confess it. Confess it. Believe it. Believe it, Ikson. Come on. Kung ikaw na kay ginabati karon, I believe there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Believe it right now. Nga si Lord ang mag-aayo kung unsa man imong balatian. Come on, just raise your hands to God. It could be dugay na nimo nga ginainda nga sakit. Just allow God to move this time. Hallelujah. God, by the blood of Jesus, the blood in your wounded body, I declare healing to my brothers and sisters right now. There is healing right now. We claim your healing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, there is healing in the mighty name of Jesus. Come on, kung ikaw sa imong hunahuna na kay ginatubang, it could be na kay anxiety, it could be na kay fear, it could be na kay pagduha-duha. Just surrender to God. This morning, diha sa Simbalay, the presence of God is so strong. Just seek and allow God to change your situation right now. Just allow the plan of God nga may tabo sa imong life. God, we apply the blood of Jesus. The blood in your feet that speaks about our purpose. Lord, matagusa Ginoo, mabuhat na mo among tawag. We rebuke every distraction, O God. We rebuke every distraction. Kabalo mi Ginoo, victorious mi. Itawag mi nimo Ginoo. Na ay purpose ang among life. Na kay plano sa among life. Lord, amo nang declare. Amo nang puyan Ginoo. By the blood of Jesus, there is victory right now. We're gonna live your victory. Oh, hallelujah. Come on, just continue to worship God. Just continue to worship God wherever you are. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y hiniling mo. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya ng maipagkaloob, mamaling hiyas o ginto, sino
Let's raise and sing this morning, declare, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di na makaya na maipagkaloob, mamaling hiyas, logito sinugo, ang tanging dalangin, o Diyos ang tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa aking Hallelujah. Lord, thank you, O God, Lord, for your word for us this morning. Lord, salamat, O God, that you have sent your Son, Jesus, para to be sent out, Lord. And Jesus sending us out, yun, into this world, O God. Lord, I pray that each one of us, Lord, who have heard your word for us this morning, O God, Lord, amuag yung nasabtan, Ginoo, ang imuhang pulong, O God, and we will prepare ourselves, O God, Lord, and we will persevere, good Lord, para sa imuhang trabaho, because we have a purpose, O God. Lord, we thank you, we honor you, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige, makapanglingkod ang tanan, no? Maayong buntag, no? This time, ing nasa na ang imuhang tapad dira sa simbalay, ing na siya nga nagyud kay purpose. Kay naa kay purpose, persevere. Persevere igsuon. Okay, so this time, no, nanata sa ato ang giving, and in Matthew chapter 6, verse 19 to 21, in the NLT version, ingon siya dira, "Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. For wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be." So, going back, no, sa ako ang life, no, katong ga-start pa lang ko sa ministry, no, katong bago pa lang ko naka-encounter diga sa Lord, and the win diga sa Lord, no, that time, bago pasad ko na CPA, no, I am a CPA by profession DI, and kung tanaw na to, more ginaon na gid nako ang kanang mga numbers, mga financial statements, no, and kanang sa una, when I was still starting out, I really thought, no, nga kung muhatag ta sa tong tithes and offering diga sa Lord, it's an expense, no, kinsa pwedeng ana ang ilahang abi sa una, no, expense siya para sa ako sa una, kay maghatag ko og kanang tithes and offering para sa ako tungod kay wala pagid ko nakasabot adto nga time, para sa ako wala siya balik, no, wala siya balik, and tungod ana kay expense man siya on my part, no, allow me to teach you gamay nga accounting. Kay expense man siya on my part, it's debit, tithes and offering expense, credit cash, kay nagpagawas mo ko cash. But kana day siya nga account, nga expense account, no, temporary na siya nga account, meaning nagpagawas ko kwarta, tapos wasted lang siya, no, kay wala pa nako nasabtan kung unsag yun ang paghatag diga sa Lord, no, unsag yun the moment na maghatag ta sa atong tithes and offering diga sa Lord. And then ay temporary man siya,
no, wala siya value, mawala lang siya, just like earthly wealth. No, muna akong pagsabot sa una. Pero sa mga yuta, balay, kung mamatay ta, mawala, manggihapon na, di ba? But as I was maturing in the faith, no, as I was maturing in the faith, nasabtan nako gyud ang pulong sa Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo. Dito nako na nakita na as I give my tithes and offering there as a Lord, it is not an expense. Rather, it is an investment there as a Lord. So kay investment man siya, it is an asset. No, asset siya. So kung accounting wise, mag-debit ka og investment for the kingdom of God through tithes and offering, credit cash. No, kaya nagpagawa sa taog cash. But this time nasabtan nako, no, ang unsa gyud ang bili, no, the moment na maghatag ta og tithes and offering, it is a permanent account, meaning it is not useless. The moment we give our tithes and offering, dili siya useless igsuon. Kay naa siya bili, no, dili lang karon but for eternity. So, mao na siya. And then in verse 20, ingon siya, store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. No, this is one way nga makastore up ta og treasures in heaven. So pinaagi siya sa atoang tithes and offering because it goes a long way even sa eternity. So it is just so encouraging ba to know nga even if dili nga nakadaghan, dili pa ing anak kadaghan, no, ang ato ang mga investment or napundar digi sa kalibutan, no, but the moment na mahimo tag faithful there sa atong paghatag sa atong tithes and offering there sa Lord, no, kana gyud ang ato ang tithes and offering, mas labaw pa na siya sa ato ang mga sakyanan, sa ato ang mga kayutaan, sa atong balay, because this is for eternal. No, and we should always remember, no, nga ang amount nga tong gihatag dira sa kingdom ni Lord is not an amount wasted, but it is an amount invested that will go a long way and for eternity. No, that's why this time, no, that's this moment, as we give our tithes and offering diya sa Lord, no, dili ta magduha-duha o gahatag because it is not an amount wasted. Atoan ang investment para sa kingdom ni Lord. No, investment na nato sa kingdom ni Lord. Come on everyone, let us stand up, no, as we pray for our tithes and offering, for our giving for this morning. Let us pray. Hallelujah. God, salamat kaayo Ginoo that as we give this morning, oh God, our tithes and offering dira sa Lord, we believe, oh God, that any amount that we put, Lord, into that basket, oh God, Lord, we believe, oh God, Lord, that that is an amount that will never be wasted because it is an investment, oh God, nga mong gihatag sa imuha Ginoo, and it will go a long way, oh God. Lord, it will help, oh God, Lord, para daghan pa og mga tao Ginoo, Lord, nga ma-save Ginoo in the name of Jesus. Lord, salamat kaayo, oh God, Lord, for this opportunity, oh God, to give our tithes and offering to you. We believe, oh God, Lord, that this will go a long way and this will go up until eternity, good Lord God. Lord, I apply the blood of Jesus, oh God. Lord, the blood that was shed from the crown of thorns, oh God, it also speaks, Lord, about your overflowing blessing in the areas of finances, oh God. Lord, matag usa Ginoo, Lord, nga gaampo, oh God, og business. Lord, I believe that
naagyud muabot nga business, oh God, the moment that they will give, Lord, their investment diga sa imuhang kingdom, oh God. Lord, salamat kaayo Ginoo, Lord, because ikaw gid, Lord, pour out pa gid, Lord, og blessing sa matag usa, Lord God, as we give willingly, oh God, and cheerfully gid, Lord, diga sa imuha. Salamat, oh God. We give you praise. We honor you, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Kids?